Point Square, which is owned by Cliff Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ang Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit lang, humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTB from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTB sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso. No? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that dun sa mga i-cater nilang mga customer dun sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose dun sa main entrance na nilalagay nila rito. So lahat ng ginawa na to, there are changes dun sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila dun sa City Engineering's office. So dun pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. KTB kasama yung Blue Hotel. Okay. So, first floor po niyan, Chicago, second floor is the hotel. Makikita natin dito na may staircase, common stair siya papunta. Para magkaroon ng audio. Dito, pakita nila. So ito yung floor plan ng building B, di ba? Yes po. Well, sige, first floor, second floor. No? So ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos ito yung pinaka hagdanan papuntang second floor. Kung mapupuntahan doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTB. Tapos makikita natin dito na ito indication na window 132. Kita natin ito yung cross section through C. Ito yung building C, ito yung building B. Ito yung main entrance na tinakpan nila. Kakasuhan, nagawa na rin namin yun. Kaya it took some time, no? Kaya medyo natagalan to dahil talagang pinag-aralan. So bibigyan namin kayo ng copy ng metrics. Okay na? So, okay na. So I think Director Matibag is ready to answer your queries kung meron pa. May other matters kayo na ano? Sige po, just approach. Pwede. Sige lang, okay lang, kahit ano. Habang nandirito ako, para wala na magte-text, si MJ magte-text pa mamaya. Director Chill Emprido po from Abante. Oo. Director, nakipag-ugnayan na ba kayo sa City Engineering Yes, Office? nakuha natin yan. Sa kanila sila nag-provide sa atin. Okay. Tapos, Director, yung sinasabing tao na umano'y may kinalaman doon sa pagbabago ba ng building, nakausap nyo na Hindi, yun po ba? walang sinasabi. May ina-allege sila na
ang nag-ooperate is a certain individual, pinangalanan nila doon sa depensa nila. Pero wala man naman statement eh. Wala silang maipakitang pruweba na talagang naka-assign doon sa tao na yun and he's the one operating it. Sige, Director. Other matters po. Tuloy ko na lang. Oo. Director, kamusta na po yung initial investigation natin sa kaso ni resigned Coach Tab Baldwin? Well, kahapon nandirito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition. Babalik pa po ba si Tab? I don't know. Based doon sa isang oras at kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So, I think that will be enough. Director, other matters ulit. Kasi Sige. kasama na po yung NBI sa investigation doon sa shooting sa May Tacloban. Paano po yung... Bigay kami lang ng directives doon sa namin, agent, yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter. Okay, But thank you, of Director. course, the one who's in lead already, doon na yung PNP natin eh. Okay, thank you, Director. Any further question? Hi sir, good morning. Sir, kay Tab Baldwin pa rin at yung mga humarap na players ng Ateneo, nagtutugma ba sir yung kanilang mga statement na binigay sa Bureau? Well, they have the statement that is being reviewed, undertaking by the investigating officers. I'm waiting for the report. At the same time, babasahin ko pa rin. So, I cannot comment on the matter. Kailangan makumpleto ko bago tayo mag-komento dyan. Sir, gaano pa karami yung mga ipinasabpina na hindi pa nakakaharap sa Homicide Division? I think majority nag-appear na, yung buong team already appeared. Kaya nga that's why we want to finish the investigation by Friday sana. Si Father Yap po ay personal na magsasubmit ng mga documents sir dito sa NBI sa Friday, tama? That is the report, but we will wait for that. Kasi lawyer siya tayong pinapadala. Sir, tungkol naman sa manhunt operation natin kay Senator Bato de la Rosa, confident pa rin ba tayo na siya ay nasa bansa pa rin hanggang ngayon? The same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko nandirito kasi ang natin dyan, para sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122. And those other countries who are not member of ICC, they have a commitment with the Interpol and that the ICC arrest warrant is also a subject ng Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang ma-arresto anywhere. Sir, yung estado ng pagtugis natin at pagtugaygay sa kanya, ano na yun sir sa ngayon? Malayo-layo pa ba tayo? Gaano na karami yung mga property, yung mga area na nasa lakay natin kung pwede natin banggitin sir kahit yun lang? Well, we're receiving reports every day and we are following up all the reports. Just today, we have pag tinitingnan mo kasi, pag tinignan mo yung mga information, we have to process it kung alin talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na eyeball, nakita talaga nila si Senator Bato eh. But rest assured that we are working on it every day. Where we have a dedicated team to locate him and arrest him. Okay. Sir, yung may bahay niya, si Nancy de la Rosa, pinadala ng letter ng NBI, sumagot na po siya? I have to check on that kung meron na bumalik sa amin. Yung investigation, sir, last na lang, yung investigation ng NBI sa Senate shooting noong May The chairman of the Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead nila yan at napaloob na ron sa Chicago KTV para maging access papunta dun sa Blue Hotel na dapat yung ending sa Blue Hotel niyan, common din. Naging yun na yung parang reception area ng Blue Hotel. So ayan, malinaw dyan eh. So ayan na, marami na, mga naging kwarto na supposed to be offices yan. Those are originally designed. So anim na hotel rooms ang ginawa, parang dapat dalawang malaking office space yan. Ayan, tapos makita nyo dyan, kinakausap ko kung talagang may actual na nag-check-in. At mamaya, on the next part niyan,
mayroong notice doon. Yung notice doon sa Blue Hotel, Clip Point ang nagbibigay ng notice, Clip Point Development Corporation, where si Mike Defensor is the chairman of the company. At yung anak niya na lawyer, yun yung corporate secretary. O, ayan, established naman eh. Ito, yan yung Chicago KTV, yan yung sinasabing yung, makita nyo, sarado talaga yung ginawa nilang entrance ng kotse, yung tinuturo namin kanina sa plano. Supposed to be rental na space din yan, binutas nila. Bakit ginawa yon? Para mas madali ang access doon sa Chicago KTV. Tapos yung building na yan, dati yan, Pogo operations meron dyan. Nung legal pa yung Pogo. So, bakit naglagay ng dyan ng Chicago KTV, sinong target customers? Yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese workers na nagtatrabaho sa Pogo. O, yun yung sinasabing may fire exit sa likod. Damuhan na eh, walang babagsakan eh. Yeah, makikita nyo. That's the reason why it took time for us dahil we follow Memorandum Circular number 20, reasonable certainty of conviction yung inahabol namin dito. And with all this evidence, all these pieces of evidence, we are very certain that there will be a conviction once na inakit namin sa korte. Yan. Mr. Chua, sige. Magandang umaga ho, Direk. Regarding kahapon ng mga sigarilyo, gano'ng katagal ang imbestigahan ninyo? Baka masira ang sigarilyo, hindi pa matapos imbestigahan yung kahapon. Malaki yung huli kahapon eh. And we have identified personalities. May mga inutos din tayo dyan para malaman kung sino yung shipper. Inter-island to eh. Nanggaling sa private port sa Cebu, papunta rito sa North Port natin, na kaya lang natin ma-assume na ito ay imported dahil may markings ng made in China and made in UAE. Pero even if it's locally produced, may violation pa rin under our National Internal Revenue Code because walang excise tax stamps ng mga nakatouch dito. Tapos meron din possible violation ng infringement dahil I noticed some of the brands were registered brands in other countries. And we have our commitment to the international community when it comes to trademark and patents, no? Tapos, yun ding walang yung graphical warnings ng danger of smoking, yung ibang mga pakete. So, we are conducting investigation. Yung mga involved dapat na personalities and agencies ay aming ipapatawag at iimbestigahan. We'll go to Cebu to conduct an investigation there also, kung saan ang galing. Thank you. Mr. Jan. John, konsulta po, GMA News. Good morning po, Director. Sir, dito po balikan ko lang din po yung kahapon po na operations po. Sa inyo pong sipat, no, it's probably one of the biggest That's the biggest. haul actually. sa ating pong pag-i-intercept ng mga smuggled na sigarilyo. Marami po kasi mga means iba, mga bangkalang ang dinadala milyon. Pero ito po, bilyon. Yeah. Paanong, gano'n po kalaki, sir, talaga yung final estimate nung haul at paano po na aagrabyado ang gobyerno Yes. po dito? Oh. Ang based on the estimate, ng conservative estimate of Philip Morris, ang kinarga nito, tama ka, hindi bangka, LCT to, malaki. Big boy pa pangalan, talagang kasya mga 100 containers na 40 at 20. Yung 40-footer at 20-footer. So, malaki yung kargamento na to. Ang sabi ng Philip Morris, 1.716 billion pesos ang estimate, but ang NTA mas conservative yung estimate, 1.3 billion. Pero just the same, kahit 1.3, 1.7, ito pa rin yung pinakamalaking huli so far. At agrabyado ang gobyerno natin dito. Una-una, yung taxes na dapat nabayaran dito, kung ito ay, sabihin na natin, let's assume locally made, yung excise tax, walang payment. Kung imported, yung taripa nito sa importation, wala din. And agrabyado rin yung mga nagninegosyo ng parehas, katulad nga ng Philip Morris na sila nagbabayad ng tamang